Mabubusog na naman tayo sa food trip na panalo. And this time, mga tinapay ng iba't ibang bansa ang kikiliti sa ating panlasa. Sabi nila, pag may nanghagi sa'yo ng bato, batuhin mo ang taong yon ng tinapay. Pero paano kung ganitong klaseng mga tinapay ang meron ka? Katakam-takam, appetizing, at imported ang dating. Ibabato mo pa ba? Siyempre, ikain mo na lang para sa ultimate kabusugan. Ang mga international tinapay na ito talaga namang breadwinner. Kaya naman inalam namin kung saan ito pwedeng kainin. Sa sarap at lambot ng tinapay ng mga Hapon, talaga mapapa-arigato ka na finally pwede na itong tikman sa Pilipinas. Dito sa isang bakery sa isang mall sa Makati, makikita ang iba't ibang klase ng tinapay na tubong Hapon. Gaya na lang nitong red bean bun na sa unang tingin ay akalain mong simpleng tinapay lang. Pero sa loob, special pala ito dahil sa Azuki red beans nitong palaman na imported from Japan. Yung red bean bun, para mas ma-accept ng Japanese public yung tinapay na medyo foreign nga sa kanila, nilagyan nila ng red beans, which is something na indigenous sa Japanese. Para sa mga sweet tooth, dapat hindi palampasin ang kanilang Hanjuku cheese na isang half-baked Japanese-style cheesecake. Pero kung savory Japanese bread ang trip nyo, isa sa mga ipinagmamalaki nila itong salmon bonito. Filling nito ay salmon with Japanese mayo. Meron pang teriyaki sauce with bonito flakes o katsuobushi on top. Ang mga bread recipe na ito, galing mismo sa mga Japanese master baker. Kaya naman feeling Japanese ang sinumang tumikim ng mga ito. From the land of the rising sun, punta naman tayo sa pambatong tinapay ng mga taga Land of the Morning Calm. Creamy, sweet, and rich flavor. Ang mga yan always present sa mga tinapay ng Korea. Taong 2011, unang itinayo ang Korean bake shop na ito sa Pilipinas. Tunog Frenchman ang pangalan nito at French concept naman ang style ng bake shop. Halos mga Korean bread naman ang ibinibenta rito. Sa katunayan, makikita rito ang 4 na klase ng Korean bread na matatagpuan daw sa kahit anong bake shop sa Korea. Ang sweet potato cream bread na may filling na fresh sweet potato. Ang fresh cream bread na gawa sa soft butter at cream at may sliced roasted almonds. At mocha raisin bread na light and airy at may raisins at slight hazelnut flavor. At ang sweet red bean bun. We are using mostly the raw material import from Korea. Dahil ibig sabihin ang pangalan ng bake shop na ito ay everyday new, sinisigurado raw nila na araw-araw fresh ang tinapay na kanilang ibinibenta. Balance po yung pagkatamis, tsaka yung sa may, sa gitna. Masarap po siya. Sigurado masasabi nyo na dito walang masamang tinapay. Tuloy-tuloy lang ang ating breads kapin. This time, sa Europe naman ang ating punta para tikman ang mga French bread. Experience France in a delicious way sa isang mall sa Green Hills. Makikita ang boulangerie patisserie na galing mismo sa France. Dito makikita ang iba't ibang French bread na pinagbibidahan ng French baguettes at croissants. Okay, yung French bread, it's more crusty on the outside. So, it tends to be crispy, tapos sa loob, mas soft siya and chewy. As opposed to yung mga breads natin dito sa Asia, it's usually soft on the outside and inside, not as chewy. It usually parang medyo nagmamelt na siya sa mouth. Ang crunchy and chewy bread na ito, inalam namin kung paano gawin. Dito, ginamit ang fountain method. Ibig sabihin, sa gitna ng harina inilagay ang yeast at asin. Sunod ito nilagyan ng natural liquid yeast na levain. Dahan-dahan itong hinalo gamit ang kamay. Traditional daw ito sa France. Sa pamamagitan daw nito, mas lalabas ang flavor ng tinapay at hindi mas-stress ang harina kumpara sa kung mixer ang gagamitin. Pagkabuo, kneading na ang ginawa sa dough at pinaalsa ito for 2 hours. Pagkatapos ihulma, ginawa naman itong pahaba. At pinagpahinga muna ito para umalsa ang dough. Tsaka ibinake sa oven. After
ready na ang baguette. Pati ang traditional eclair ng France, inalam din namin ang baking process. Unang tinunaw ang butter sa milk na may halong salt and sugar. Pagkatunaw, tsaka inihalo ang flour at egg. Minutes lang sa oven and it's done. Nilagyan na ng caramel filling at salted caramel on top. Mapapa-merci ka sa sarap. When it comes to bread, hindi lang France ang kilala sa masasarap na tinapay. Dahil ang Italy, may delisyosong version din ng bread. Gaya na lang nitong focaccia at ciabatta. Pero hindi na kailangan lumipad pa sa Italy para matikman ang mga ito dahil meron ito sa isang mall sa Mandaluyong. We offer a varied selection of breads. So we have some Italian breads. We also offer baguettes and American pastries and some French pastries. Ang ciabatta na counterpart ng French baguette, may crispy crust at chewy interior. Kilala din sa tawag na slipper bread. Perfect daw itong gawing sandwich. Kahit ano pa raw ang ipalaman dito, siguradong masarap ang kalalabasan. Ang focaccia naman na isa pa sa mga main bread ng Italia, malapit sa ang texture at lambot. Madalas kinakain ito as is, pero panalong partner din ito ng pasta. Dahil sa light taste na meron ito, ini-enhance daw nito ang lasa ng pasta. At kung sweet bread ang gusto nyo, wala nang mas tatamis pa sa kanilang hazelnut sleigh na ginamitan naman ng sikat na Italian chocolate. Ang mga tinapay ng Italy, certified yummy. Hindi na nakapagtataka na ang tinapay, universal na pagkain. Kahit sa ang sulok ng mundo, merong version nito. Kaya i-ready na ang tiyan sa mga tinapay na malinamnam mula sa iba't ibang bayan.